dumako, pumunta na po tayo sa usaping West Philippine Sea. At eto po patuloy ho tayong pinapahanga mga boss, chief, amo, sir, ng walang iba kundi po ni Commodore J. Tariela. Ako ho, mga kababayan, saludo po ako dito sa tao na to, Commodore J. Tariela. Saludo ho ako, mga bossing. Bakit? Nakita nyo naman sila yung mga frontliner po natin sa pagtatanggol sa ating mga kalupaan, sa ating bayang Pilipinas. Sila po ang nangunguna sa pagtatanggol ho, mga bossing, na hindi maagaw ang ating kalupaan. Di ba, Maki Kwan? Live ba to? Isa ka pa din, nahawa ka na rin. Alam ko na yan mga style nyo. No? So ngayon mga bossing, eto si J. Tariela. Yan ang tagapagsalita ng Pumapalag. Pag kayo lumagpas, pumasok, nang wala kayong pahintulot sa aming mga lugar, sa aming kalupaan, sorry, papalag kami, magsasalita kami, hindi kami tatahimik. Diba? Boss Mark, pasamahin kaya dyan si Robin Padilla. Ay, Diyos ko, wag na. Doon na lang siya sa Senado. Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila kaugnay ng pagdaan ng Chinese research vessel sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Pinabulaanan ni Tariela na Nakita nyo ho mga kababayan. Pumasok sa EEC. No? Siyempre, sisitahin. Kami kapag lumalagpas kami o kapag kami pinupuntahan kami kahit pag-aari namin, pero hindi pa malinaw kayo sinisita nyo kami. Siyempre kami, sisita din kami. Papalag kami. Aba, sayang naman ho yata mga kababayan yung ginawang mga pagkabayani po ng ating mga bayani nung mga sinaunang panahon. Di ba? Yan pong mga yan, inialay nila ang kanilang buhay, hindi nila alam kung makikinabang ba sila dun sa pakikipaglaban sa mga dayuhan para hindi masakop ang ating bayan or para sa atin na namumuhay ngayon. Ako ho, naniniwala ho ako mga boss, chief, amo, sir, na yung mga yan hindi inisip na sila ang makikinabang ng kalayaan na ipinagtanggol nila nung unang mga panahon. Ang inisip niya mga yan, tayo ho na future na naninirahan sa Pilipinas. Aba, panahon ho natin ngayon. Ano gagawin natin? Tutunga nga. Yung hindi ba natin babawian, gagantihan yung mga bayani natin na ipagtanggol naman ang ating bayan na wag sakupin. Para doon sa mga future na mga Pilipino, mga kaapu-apuhan ninyo, mga anak ng mga anak ninyo. Syempre mga bossing, dapat po hindi natin hahayaan na lumalagpas sila sa ating mga teritoryo. Hindi kagaya ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte, nung unang panahon nung panahon ng siya ay nanunungkulan, lumalagpas yung mga helicopter ng China. Okay lang yan. No? Buhangin lang yan. Bato lang yan. Tubig lang yan. Paano ho? Siyempre, aabuso. Hindi tayo sinita ng Pilipinas. Walang pakialam yung presidente. Susunod, sige, lumagpas tayo at pumunta naman tayo doon sa kamay nilaan. Di ba? Siyempre, sa maliit na bagay pa lang, sisitahin mo na sila at sasabihin mo na, hindi nyo na teritoryo to. Para sa ganon, hindi na mauulit, mga bossing. Kaso wala yatang yagballs. Yung mga namuno bago ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po nakasarado, nakasiper ang kanilang mga bunganga. Biruin nyo kukumpunihin, magdadala ng mga pagkain, magdadala ng rasyon doon sa BRP Sierra Madre. Aba, ang pagyayabang pa ni Roque na spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Kami, dinidiskartehan namin ang pagpasok ng mga pagkain, ang pagpasok ng mga supply dyan sa BRP Sierra Madre. Tama po ba yun o hindi? Masarap pakinggan yung dinidiskartehan. Pero bilang pagmamayari mo, yung barko, bilang pagmamayari mo, yung kinatitirikan ng barko, tama ba na didiskarte ka pa? Hindi. Wala kayong pakialam. Ipasok ko to doon sa barko ko. Ipasok ko to
O maglayag ako papunta doon sa barko ko nang may dala akong supply, wala ko kayong pakialam. Kasi barko ko yan, mga sundalo ko yan, at katubigan namin, karagatan namin, itong dinadaanan namin. Sila dinidiskartehan pa. Oh, di ba po, yun yung weak president? Yun yung mahina, yun yung duwag, yun yung walang yagballs. Oh, bakit nila ipinapasa kay Pangulong Bongbong Marcos? Si Pangulong Bongbong Marcos, gobyerno niya, lumalaban. Sabi ng China, tanggalin yung mga Typhoon missile dyan, sabi ng China. Bakit kayo may mga Typhoon missile dyan? Sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos, tanggalin? Ha? Bakit? Oh, tigilan nyo yung pambubuli sa amin. Saka natin tatanggalin. Hindi umubra yung China. After 2 weeks, 3 weeks, sumigunda ang vice-presidente. Hindi ko alam kung bakit meron tayong mga Typhoon missile dyan, etc. Halatang halata. Di ho ba? Natipo bang parang inuutusan ng China, oy, hindi kami pinakinggan ng presidente ninyo. Ikaw, vice-presidente, himukin mo yung mga kapwa mo Pilipino o yung mga Pilipino. Himukin mo sila na sila mismo ang magsabi, bakit kayo may Typhoon missile dyan? At batikusin ninyo, ipaalis ninyo. Depensa ho natin yun, mga kababayan. Yan ang kaibahan po ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at gobyerno nung dating Pangulo. Diba? Sino ang weak president talaga ngayon? Sabi niyang nag-trespassing ang research vessel ng China sa dagat ng Pilipinas. Nagsagawa lamang umano ang PCG ng Maritime Domain Awareness para alamin kung bakit nananatili ang naturang sasakyang pandagat sa lugar at kung may pahintulot ang kanilang research. Sandali lang. Huwag kayo maiya. Huwag kayo maingay. No? Nandito si Mood Covers. Nandito. Ay, putik na yan. Ito na naman. Yan, BBM addict na naman. Ano ba naman yan? Paulit-ulit naman yan. BBM addict ang daling ipahiya ang mga naghahamon sa puer follicle test. Ayaw kasi addict. Dati ang dating Pangulo, yung tatay ninyong nakakulong, yung tatay ninyong karton, hinahamon yan ng test sa ipinagbabawal na gamot. Ano sinabi nila? Walang makakapagpa-test, walang makakapag-utos sa presidente na magpa-test sa ipinagbabawal na gamot. Hindi nga nagpa-test yung Pangulo ninyo Yan dating Pangulo Ito si Pangulong Bongbong Marcos, bago manalo, bago mag-eleksyon, nagpa-test. Pagkatapos manalo, nagpa-test. Yung mga kakamping, ayun, nirespeto ng mga kakamping. Pero kayo, dahil syempre nga, utu-utu kayo, hair follicle test. Ubus na yung inyong banat. Ubus na yung mga sinasabi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya balik sa hair follicle test. Di ba? Ganyan ho sila. Cycle ho nila yan, mga kababayan. Wala na tayong masabi kay Bongbong Marcos. Wala na tayong maipalag kay Bongbong Marcos. Ano gagawin natin? Di hair follicle test. Inan nyo, matulog na lang kayo. No? Kaya walang laman ang mga utak ninyo. Tuloy! Research activities. Inakusahan naman ni Tariela ang opisyal ng Chinese Embassy na ginagamit ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para igiit nito ang Yun pa talaga ang ginamit ninyo Yung panahon ng dating Pangulong Duterte, kakaupo niya pa lang. Sakto pagkakapanalo. Sakto! No? Pagkakapanalo natin sa UNCLOS at ang sinasabi, irespeto at ang karapatan ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Yun ang sabi ng UNCLOS. Diba? Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Papel lang yan. Duwag Hindi kayang ipaglaban ng ating bayan Kaya doon nararapat. Doon na lang siya. Tahimik pa buhay niya. Wala pa siyang stress sa politika. Di ba?
karapatan sa international passage kahit hindi kinikilala ng China ang ibang bahagi ng international treaty gaya ng walang basihang pag-okupa ng China sa West Philippine Sea. Ayan, pinalala ni Duterte yung pag-ukupa. Sabi ni Adrian, paliwanag mo dito, formally confidential funds, 51. Naku po. Tinanong niyo yung mga DDS kung paano nila ididepensa, kung paano nila ipapaliwanag yan. Ito nga halos sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, hindi po si Kibuloy Diyos po ng mga DDS, si Kibuloy. Iba po yung tunay na Diyos natin, no? Yung tunay na Diyos po natin, mga kababayan, para po sa mga Katoliko, yung minumura ni Duterte. Ang Diyos, kaya po, ang sabi ko, Diyos ng mga DDS, si Kibuloy, kasi mas tatalikuran nila yung kanilang mga pananampalataya, tatalikuran nila yung pagiging Katoliko nila, no? Basta murahin ni Duterte yung Panginoon. Si Kibuloy na lang ang Diyos nyo. Di ba? Walang mga maipapaliwanag yung mga yan. Diyos ko, ako araw-araw na ginawa ng Diyos, isang oras kalahati ang pagla-live natin. Wala nga maisabat yan Puro lang addict si Mark Ramos, bayaran si Mark Ramos. Puro lang ganun ang mga sinasabi niyan Di ba? Aasa pa kayo, nasasagutin kayo niyang mga yan. Piso comment lang yan. Handaan niya si Tariela sa diskusyon ukol sa mga maritime incidents basta magiging bukas din ang Chinese Embassy dito. Wala naman Ano ipanlalaban ng Chinese Embassy diyan sa mga ganyang usapin, no? Puro lang puro po 9-dash line, 10-dash line, 11-dash line, 12-dash line. Di ba? Imaginary nila na dash line. Sila lang ang naniniwala doon sa kanilang dash line.